Nababash ngayon si Bea Boris sa kanyang latest vlog na kung saan ay tumikimito na pagkain sa food stalls. Pero na pagkatapos niya matikman ang pagkain na yun ay sinabi niya rin na hindi niya ito gusto. At dahil doon ay maraming bumabatikos ngayon kay Bea Boris. What's the best seller? Okay, let's try. Honest review. I'm sorry, I don't like it. And you know what? My standards sa food is very mababa. So, it's a no for me. So pinanood ko ang buong video guys, ano? Pinanood ko ang buong vlog. Pinatapos ko siya actually. And for me, my reaction dito is valid naman yung kanyang opinion. And there's nothing wrong on how she said it. Ano? So bakit kaya marami ang nag-criticize kay Bea Boris? Bakit kaya marami ang nagbabash sa kanya? Kasi guys, if you examine the issue, no, if you examine it, taste is subjective. And so are opinions. But you know guys, ano, yung pagkain at yung panlasa ay based naman yan ano, sa preference ng bawat isa sa atin, ng bawat tao. Pero sige, in order to have a good judgment sa issue na to, and to be fair, let us dissect the issue. And let us base our reaction and opinion, no, based in these two things. Una, ano ba ang kanyang sinabi? Pangalawa, paano niya ba ito sinabi? Ano ba ang tone niya ng pagkakasabi niya ng sinabi niya? So una, ano ba ang kanyang sinabi? Diba sinabi niya is, I'm sorry, I don't like it. It is a no for me. Sinabi niya ba sa kanyang video na, oy kayo, wag niyo itong kainin kasi hindi ito masarap, walang lasa. Diba? Or minura niya ba ang pagkain or the way she said it? Pamura ba? Tulad nung isang vlogger dati na nabash din. Diba? Na nangyari sa Iloilo nung minura niya yung pagkain kasi daw walang lasa at hindi masarap. Sinabi niya ba na walang lasa? Diba? Hindi ko narinig yun. So yung kanyang pagkasabi na I'm sorry, I don't like it is a valid opinion. For me, valid opinion yun. Kasi base naman yun sa kanyang preference eh. Pangalawa is yung tone. Kasi tone matters. So paano ba ang pagkakasabi niya? Pamura ba? Pagalit ba? Diba? Minura niya ba na pagalit yung pagkakasabi niya ng I don't like it? Diba? So pinanood ko yung video guys and it turns out na hindi naman. No? Hindi naman pabastos yung kanyang pagkakasabi na it is a no for me, di ba? Sinabi niya yun is in a very casual way na parang parang wala lang, di ba? It's not for me. Parang ganun lang, no? So again guys, check, no? Kasi wala naman siyang tono na pambabastos or pagmumura or whatever, no? Pero bakit kaya marami ang nag-criticize sa kanya? No? Well, you know guys, I understand it. Really, naiintindihan ko. Kasi food is not just food, no? Lalong-lalo na sa kulturang Pinoy. Food is not just food, no, in the Philippines. But also food is culture. Anywhere around the world naman, food is culture. And it represents people, no? And in some cases, food is also an art, no? Na kung saan ay binubuhos mo dito yung galing mo, yung talino mo, yung effort mo, yung oras mo. So in some people, they consider it as an art, di ba? Food is an art para sa kanila. So when people say bad about it, or when a content creator will say bad about it, hindi magugustuhan ng tao yun. And people will hear the bad part, at hindi yung it is her preference part or portion. Guys, tatanungin kita, kapag nanonood ka ba ng mga food review or food vlogs doing some honest review, do you always expect or prefer yung mga perfect phrases or only glowing words? Or do you also accept yung mga critical feedback? Kasi honest review is an honest review, di ba? Hindi naman kasi siya praise review di ba? Ang tawag sa kanya is honest review, hindi naman praise review ang tawag sa kanya. Diba? So you should be expecting an honest review. For me guys, for me, ang pagkakasabi niya na, I'm sorry, I don't like it, it is a no for me, is a valid point. Pero, kung yung pagkakasabi niya ay may halong pagmumura, pambabastos, at paghihikayat sa mga tao na, oy, wag kayong kumain dito or wag yung subukan kasi hindi naman siya masarap, walang lasa, that's a foul. And hindi naman siya nangyari sa vlog na to. No? You know guys, you have to remember, no, that taste is subjective. And yung hindi masarap sa kanya doesn't mean na hindi na siya masarap at all. No? Dahil baka para sa kanya ay hindi masarap. Pero para sa ibang tao ay masarap naman, 'di ba?